Nilabas na ng mga otoridad ang artist sketch ng dalawa pang suspect na umano'y bumaril at humalay sa modelo at TV talent na si Julie Ann Rodelas. Ang sasakyan namang ginamit umano sa pagdukot kay Rodelas, kinakitaan ng mga bakas ng dugo. May news to go si Salima Refran. Nang isa ilalim sa forensic exam, malinis na raw ang itim na monterong ito na sinasabing ginamit ni J.R. Quiambao sa pagdukot at pagpatay sa modelong si Julie Ann Rodelas. Pero nang mag-spray ng kemikal na luminol, lumitaw ang mga bakas ng dugo na hindi nakikita ng mata. Yung dugo ng tao sa madilim na lugar, pag tinamaan po ng chemicals, lumiliwanag po ito, parang may ilaw na nalalabas. O liliwanag po siya, liliwanag at makikita mo. Kahit na madilim po siya. Nakita ang bagas ng dugo sa pinto, gayon din sa mating ng kanang likod na bahagi ng sasakyan. Paniwala ng pulisya, dito unang binaril si Julie Ann bago itapon at pagbabarilin muli sa Cubao. Nag-spray rin ng soko ng super glue para makahanap ng latent print o bahagi ng finger o handprints na maaaring ikonekta sa mga suspect o biktima. Batay sa autopsy report, nagtamo ng 4 na tama ng bala si Julie Ann. Ang isa, pumasok sa may kaliwang sentido at tumago sa utak, pero hindi na lumabas nang tumama sa likod na bahagi ng bungo. Meron din pumasok sa kaliwang pisngi at lumabas sa kaliwang bahagi ng leeg, habang ang isa, tumama sa kanang hita at umakyat sa pantog bago naipon sa kaliwang balakang. Isa pang bala ang tumama at lumabas sa kaliwang braso. Gayunman, di malinaw sa ulat kung nagahasa ang biktima, gaya ng naging pahayag ng suspect na si Jmar Waraji. Yung technical examination ng soko natin, that is what we want to complete the information relative to the rape. Sa ngayon, puspusan pa rin ang paghahanap sa mga umano'y humalay at bumaril kay Julie Ann na sina Efren Talibat alias Aldos na nagawa na ng artist sketch patay sa paglalarawan ni Waraji. Salima Refran, GMA News.